tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 20 hanggang 22. Agad na ipinangaral ni Saulo sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, "Hindi ba't ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito?" At naparito siya para sa layuning ito upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pari. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Ang pananampalataya ni Pablo. Inamin ni Pablo na ang dating pangalan ay Saulo, na marahas niyang inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Ngunit nakatagpo niya ang Panginoong Hesus. Sa daang patungo sa Damasco ay biglang kumislap ang isang liwanag mula sa langit at isang tinig ang nagsalita, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya ay sinagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Si Saulo ay nabulag, ngunit isinugo ng Panginoong Jesus si Ananias na nagpatong ng kanyang kamay at nanalangin para sa kanya. Nabalik ang kanyang paningin at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Dahil nakilala niya ang Panginoong Jesus, tinalikdan niya ang lahat ng kanyang nakaraan sa Judaismo at namuhay sa pananalig na si Jesus ang Kristo. Awit 67, 1 hanggang 5. Ang Diyos naway mahabag sa atin at tayo'y pagpalain, at pagliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin, upang ang iyong daan ay malaman sa lupa, ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos, purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway magalak at umawit sa kagalakan, sapagkat iyong hahatulan na may katarungan ang mga bayan, at ang mga bansa sa lupa ay papatnubayan. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos, purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Upang malaman ang pagliligtas ng Diyos. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama mula sa mga patay. Ito ang mabuting balita na ipinahayag upang makilala natin ang Ama na tunay at iisang Diyos at si Kristo na kanyang isinugo. Ito ay nasulat upang tayo ay sumampalataya kay Jesus at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Galatia 1:11 hanggang 12, 22 hanggang 24. Nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Hindi pa ako mukha ang nakikilala sa mga iglesia ng Judea kay Kristo. Narinig lamang nila na sinasabi, siya na dating umuusig sa atin, ngayon ipinangangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin, at kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin. Mula sa Diyos. Ang ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo ay ebanghelyo ng Diyos tungkol kay Hesukristo na kanyang anak, na nagkatawang tao at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas ng bawat sumasampalataya. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan.
Mateo 11:28 hanggang 30. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mga una na mahuhuli at mga huli na mauuna." Ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Hindi pag-anib sa panibagong relihiyon ang pagsunod sa Panginoong Hesus. Ito ay pagtalikod sa ating sarili, sa lahat ng angkin natin, at pagpapasa ng ating krus sa layuning mamatay ang lahat ng mga ito, at sumunod kay Jesus na namatay, muling nabuhay, at nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit, upang siya ang manahan sa atin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pagsunod kay Jesus ay pananampalataya na tayo ay kasama niya na napako sa krus, at hindi na tayo ang nabubuhay kundi siya ang nabubuhay sa atin. Ito ay pamumuhay sa pananampalataya kay Jesus na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang pagsunod ni Pablo. Nagpatotoo si Pablo, "Ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang lahat ng bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit si Kristo, at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa Kanyang kahirapan, na ako'y matulad sa Kanya sa Kanyang kamatayan upang aking makamit ang muling pagkabuhay mula sa mga patay." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay namuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama.
Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay. Kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.